So, ngayon, mga kababayan, ito yung sunod nating pag-uusapan. Ano ba yan, Kent, yung sunod? Ito, mga kababayan, kilala nyo naman siguro si Alvin, no? Alvin, yung vlogger dun sa Dahig na DDS vlogger, yung naging jowa-jowa din ni Tio Moreno na pinagsilosan ni tawag dito Harry Roque, no? Si Alvin. So ngayon mga kababayan, may post po itong si Alvin. Hindi si Alvin Patrimonio ha. Oo. Si Alvin the Tourism. Mga kababayan, na which is may post po siya na kung saan mga kababayan, ito po. Alvin and Tourism. Ayan po yung post ni Alvin and Tourism. Patungkol po dito mga kababayan sa confidential fund ni Sara na tinalakay ngayon sa Congress, no, na umuubos nga ng 125 million. So ngayon mga kababayan, kinumpare niya at kinumpute pa niya. May computation, marunong din pala mag-compute into mga DDS. Alam ko naman mga bobo itong mga DDS eh. Kinumpute niya at kinumpare niya ang confidential fund ni PBBM at confidential fund ni Sara. Ito po mga kababayan, no, ipabasa ko sa inyo ang post ni Alvin patungkol sa confidential fund ni PBBM at confidential fund ni Sara. Nakalagay dito, same math, different judgment. Pariho daw na computation pero magkakaibang judgment. The noise you're hearing right now about the 125 billion in 11 days isn't really about the money. It's about who spent it. Because if this were truly about numbers, then the conversation would talk very different. Under Ferdinand Marcos Jr., the office of the Vice President hold around 4 billion in confidential fund yearly. Now, break that down, simple arithmetic. 4 billion divided by 365 days equals 10.96 million per day. Sabi niya, 4 billion divided by 365 days is 10.96 million per day. Kay Sara, ito naman, 10.96 million times 11 days equals 120.5 million. Sabi niya, yun daw 10.96 million, i-times mo sa 11 days, 120.5 million daw ang nagastos. So, let's put it side by side. OBP being attacked, 125 million in 11 days. Barely questioned, 120 million in 11 days average. So, sabi niya dito, practically identical, yet only one is being parade as a national controversy. Why? Because outrage today is no longer organic. It's manufactured target and politically convenient. If 125 million shock you, then 120 million should too. So, if one deserves investigation, then so does the other. If transparency is the standard, then apply it equally. So ngayon mga kababayan, sabi niya, ang 4 billion ni PBBM, i-divide daw natin sa 365 days, equals 10.96 million per day. Ngayon, pag i-times daw natin yung 10.96 million sa 11 days is 120 million, 0.5. Kay Sara naman daw, 125 million sa 11 days, bakit daw question? Kung gusto daw natin ng transparency, bakit hindi din daw natin imbestigahan ang kay PBBM? Ganito po yan mga kababayan. Wala namang problema na imbestigahan, Alvin, yung kay PBBM at kay Sara. Walang problema yan. No? Ang problema lang kasi Alvin, kaya naimbestigahan itong kay Sara, kasi bakit? Ginamit niya kasi saan? 'Di ba? Ginamit niya for what? Ang mga grounds kasi kay Sara sa 11 days, 125 million, merong resibo, walang item. Kay PBBM kasi, kung hanapan mo ng resibo yan at hanapan mo ng item, kung meron man silang may pakita, nga ka. Ito kasing kay Sara ngayon, mga kababayan, mahihirapan kasi hindi nga niya masagot-sagot. Ngayon, kung gusto mong imbestigahan si PBBM, di mag-file ka din. Kasuhan nyo si PBBM, paimbestigahan nyo yung ano niya, confidential fund. Ngayon, pag hindi masagot ni Marcos yan, then
Trial ninyo. Kasi kay Sara, ilang beses na yan, hindi talaga siya humaharap. Ngayon, pangalawa, hindi na naman siya humaharap. So, ano ba ang iisipin ng tao? Kung imbestigahan man sila dalawa sabay, no, mas kakampihan ko si PBBM. Bakit? Bakit ako kakampi kay Sara? Hindi nga niya may paliwanag. Kung kay PBBM, kung kaya naman ni PBBM may paliwanag, so anong magagawa mo? 'Di ba? 'Yun ang kaibahan doon, Alvin. Yeah? 'Yun ang kaibahan. Una kasi, ang 120.5 million ni PBBM doon sa 4 billion, wala kang nakikitang ginamit sa masama. Bakit? Ginamit ba ni PBBM pampatayo ng gasolinahan sa jowa? Ha? Ginamit ba ni PBBM pambili ng overpriced computer? Ginamit ba niya pambili ng 10 bolt? Ha? Ginamit ba niya pambili ng 12 kamotor? Yung 120 million niya, may issue ba siyang Mary Grace Piatos? Ha? Meron ba siyang issue na ginamit niya ang confidential fund para sabihin na nagbigay siya sa Armed Forces of the Philippines samantalang wala namang natanggap ang Armed Forces? Kaya dapat lang imbestigahan si Sara kasi lahat ng sinasabi kong yan ay nandun nangyari sa confidential fund ni Sara. Ngayon, kung gusto nyong imbestigahan ang confidential fund ni PBBM, di hanapan nyo ng butas. Diba? Kay Sara kasi napakaraming butas, kaya naimbestigahan. Ngayon kung kay PBBM gusto nyong imbestigahan, di hanapan nyo ng butas. Kasi kay Sara napakaraming butas. Gusto nyong iparinig ko sa inyo? Gusto mong iparinig ko sa inyo, Alvin, Alvin the Tourism? Pakinggan mo, pakinggan mo. Ito yung issue sa 125 million ni Sara. Kung saan napunta, kasi ang sabi mo, halos pareho lang naman sila ni PBBM. 125 million, saan ginamit ni PBBM? Kay Sara, 125 million, saan niya ginamit? Ito, pakinggan mo. Philippine Army, partikular ang higit 15 million pesos. Enriquez, inilabas mo lang ginamitan noon ng confidential funds ng DepEd sa ilalim ni VP Sara Duterte ang isang Youth Leadership Summit ng AFP. Yan ay matapos linawin ng Philippine Army na wala sila nakuhang pondo mula sa DepEd. Kita mo? Kaya maiimbestigahan talaga si Sara, Alvin. Kasi ginamitan ba naman ni Sara ng pera ang Philippine Army samantalang wala namang natanggap ang Philippine Army? Talagang iimbestigahan siya. Saan mo hinatid? Saan mo ginamit yung 15 million na yan na gumawa ka ng resibo na nagbigay ka sa Youth Conference Summit samantalang sinabi ng Armed Forces wala silang natanggap. So dyan palang butas na yan kaya siya naiimbestigahan. So ngayon, kung gusto mong imbestigahan kay PBBM, anong grounds? Diba, Alvin? Alam kong bakla ka, marunong kang sumagot. Kung magtanong ka ngayon, bakit hindi inimbestigahan kay PBBM? Anong grounds para imbestigahan? Kasi kay Sara, napakaraming grounds. Sa madaling salita, napakaraming butas. Diba? Mga DDS vlogger, huwag kayong maghamon ng mga pro-BBM vloggers. Kasi bakit? Matalino kami, mga bubo kayo. Diba? Gusto mo na pantay ang investigation sa confidential fund ni PBBM at confidential fund ni Sara? Hanapan mo ng butas yung confidential fund ni PBBM para imbestigahan din. Kasi kay Sara, napakaraming butas. Napakaraming butas. Bukod dyan. Wala sila nakuhang pondo mula sa DepEd. Nasa frontline na balitang yan, Mar Enriquez. Pakinggan mo. Kinuwestiyon sa pagdinig ng House Committee on Good Government and Public Accountability ang ilang dokumentong ipinasa ng Department of Education sa ilalim ni Vice President Sara Duterte. Tungkol ito sa pinaggamitan ng kanilang confidential funds noong Ma'am Selpa Glory 2023. Hilipo. Lumalabas kasi na ang dokumento na isinumite ng DepEd sa Commission on Audit ay certification na hiningi lang sa Philippine Army. Kita nyo? Humingi ka lang ng certification tapos ang sabi mo, nagbigay ka ng 15 million tapos tinanong ang Army kung may 15 million, sabi nila wala daw silang natanggap. Sinong hindi mag-imbestigan yan? Kahina-hinala yan. Naggumawa ka ng resibo, peke. Tapos sabihin mo, nagbigay ka ng 15 million sa Philippine Army. Tapos nung tinanong na ng COA ang Philippine Army, wala silang natanggap ng 15 million. Hindi ka imbestigahan? Pambubudol yan. Diba? Ngayon, sasabihin mo, kailangan fair ang pag-imbestiga kay PBBM. Di hanapan nyo ng butas si PBBM. Di hanapan mo rin na gumawa din ng resibo si PBBM. Ang pangalan ng resibo, Mary Grace Piatos. Para maimbestigahan si Marcos.
Ang problema kasi, wala kayong makitang butas eh. Bakit mo imbestigahan kung wala ka namang nakitang grounds? Yeah? Katulad ng yan kay Kiko Aquino D. Bakit palabasin siya ni Marcolita Jr.? Wala naman siyang ginawang mali. Diba? Bakit mo kasuhan ng isang tao kung wala naman siyang ginawang kaso? Diba? Ganun yun, Alvin. Huwag kayo maging bobo. Alam ko naman DDS Sa kayo. Philippine Army, partikular ang higit 15 million pesos na ginastos ng Armed Forces of the Philippines para sa Youth Leadership Summit o YLS. Kumbaga, tila nang hingi lang umano ng resibo sa ibang ahensya ang DepEd para ma-justify ang gastos sa kanilang confidential funds. Yan ang pinalutang ni Batangas 2nd District Representative Ayan. J.P. Luistro Oh. matapos linawin ng Philippine Army na sariling pondo ng AFP ang ginamit sa naturang aktibidad. Sariling pera ng EFP yung ginamit nila, hindi galing kay Sara. At wala silang natanggap galing kay Sara. So, ibig sabihin, resibo ang pinakita ni Sara sa COA, tapos yung pera, binulsa. Tapos sabihin, natanggap ng Armed Forces, wala naman. Kaya iyan, isa sa butas, Alvin, kaya naimbestigahan yung amo mo. Diba? Kung kay BBM gusto mong imbestigahan, maghanap ka ng butas. Ulitin ko, hanapan nyo ng butas si Marcos. Ngayon, kung nahanapan nyo ng butas ang kanyang confidential fund, and then so why? Hindi nyo siya pwedeng imbestigahan. Imbestigahan nyo. Hanapan nyo ng butas. Diba? Yan naman ang mahirap sa inyo eh. Ito nga, isa pa ang tanong eh. Bakit mo alam na 4 billion ang confidential fund ni Marcos? May pruweba ka ba? Alvin the Tourism, tanungin kita. Alam ko nanonood kayo sa akin. Paano mo nalaman na 4 billion ang confidential fund ni Marcos? May proof ka ba na 4 billion? Or naririnig mo lang sa sabi-sabi ng mga DDS? Kasi ang confidential fund, hindi talaga yan malalaman kung hindi mo iimbestigahan. So ang tanong ngayon, paano mo nalaman na 4 billion, 4 billion ang confidential fund ni PBBM every year? Saan mo nakuha yan? Kasi kung i-search natin ngayon, totoo ba na 4 billion ang confidential fund ni Marcos? Paano kung hindi lalabas? Ito 4 billion ba ang confidential fund ni PBBM? Ito mga kababayan, i-search natin para malaman natin. Nakatakdang tumanggap ang Office of the President sa ilalim ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng humigit kumulang. Ito, 4.5 billion Confidential Fund and Intelligence Fund or CIF para sa 2026. Ito ang ika-4 na sunod-sunod na taon na ang OBP ay may ganito kalaking alokasyon na bumubuo ng 38% na kabuuhan, 11.8 billion CIF sa 2026 national budget. So, ngayon, narito ang mahalagang detalye ayon sa ulat. Halaga, ang 4.5 billion ay nanatiling pinakamalaking hati ng confidential fund sa gobyerno na mas mataas pa sa pinagsamang alokasyon ng ibang mga ahensya ng seguridad. 2026 budget, ang 4.5 billion ay bahagi ng 2026 General Appropriation Act or GAA na nilagdaan ni Pangulong Marcos noong Enero 5, 2026. So paano mo nasabing every year 4.5 billion o 4 billion? 2026 lang pala to. 'Di ba? Paano mo nasabing every year tumatanggap ng 4 billion si PBBM? 2026 lang pala ito na budget na 4.5 billion. 2026 pa lang. 4.5 billion. So, ang sinabi ninyo, every year. Diba? Grabe kayo ka-fake news, no? 2026 budget pa lang yan, 4.5 billion. So, and the rest, 2025 pababa, walang ganun. Diba? Budget 2026, 4.5 billion. Bahagi ng 2026 General Appropriation Act. Diba? Binatikos ng ilang grupo ang paglaki ng CF ng OP or Office of the Vice President na sinasabing mas mataas ito kaysa sa mga nakaraang administrasyon na mahirap i-audit. Diba? So, ibig sabihin, 2026 lang yan. Hindi kasali yung 2022 hanggang 2025, 'di ba? Tapos sabi mo every year
Kita mo yan? Ngayon, 'di ba? Ngayon, ang tanong ko sa iyo, Alvin, hanapan mo ng butas si PBBM para maimbestigahan ninyo mga DDS kung saan niya ginamit ang 4.5 billion. Kasi kung wala kayong mahanap dyan na butas na meron siyang ginamitan ng mali dyan sa 4.5 billion na yan, wala kayong dapat ireklamo. Kay Sara kasi marami siyang butas. Una, gusto mong marinig yung sinabi ni Amy? Una, mga kababayan, ang sabi ni Amy, ito yung mga butas ni Sara, kaya siya nakasuhan dyan sa impeachment complaint, kaya siya ay binatikos at hinanapan dito sa confidential fund niya. Kasi ito yung butas ni Sara, Alvin. Pakinggan mo yan si Amy Marcos mismo nagsabi. Amy Marcos. Ito tad. Wait lang. Ng kaso. Si Sara. Ito pakinggan mo, Alvin. Ito yung butas. Kaso nakapila Kaya kay VP Sara, no? Ayan, yung Ang butas. dahil niyang kaso. At hindi natin masasabi na kumbaga walang accountability. Marami pa rin pananagutan. Kasi ang dami pa rin kaso. Nakita naman ninyo sa COA, sa katutak pa ang kaso sa COA, disallowance regarding the confidential funds, nakatenga pa rin yan on appeal before COA Commission. Ayan yung May butas. 3 petisyon tungkol sa confidential funds sa Supreme Court. So tuloy-tuloy pa rin yan. Tapos may COA proceedings sa 2023 confidential funds about OVP, pati na rin ang DepEd. So, hindi kumbaga makakaligtas kung may anomalya man. Talagang maimbestigahan to ng todo-todo. Di ba? Yan yung mga butas ni Sara, Alvin. Kaya kung gusto ninyo maimbestigahan ang confidential fund ni Marcos Jr., hanapan nyo siya ng butas katulad sa butas niya na binasa ni Amy. Gusto mo pa ng isa pang butas ni Sara? Ma'am Linsudo, hello po. Gusto mo pa ng isa pang butas para makumbinsi ka? Ito, pakinggan mo Kinumpirma ng Philippine Statistics Authority na walang kahit anong record ang pinaghahanap ng Kamara na si Mary Grace Piatos kaugnay sa kinekwestiyong confidential funds ng Office of the Vice President. Ayan. Nakatutok si Joseph Moro. Yan nga, ang daming butas, di ba? The name Woodry, tama po ba? Mary Grace Piatos? Now, sa tingin mo, totoong tao yan? May sagot na ang Philippine Statistics Authority sa tanong na yan ng House Committee on Good Government kaugnay kay Mary Grace Piatos, ang isa sa mga nakapirma sa mga kanikwestyong acknowledgement receipts bilang pagtanggap ng pondo mula sa confidential funds ng Office of the Vice President noong 2022. Sa pag-check ng PSA sa kanilang records, wala raw lumabas na birth, death at marriage certificate ng isang Mary Grace Piatos. Yan pa lang Gagawa ka ng resibo, tapos sinong beneficiary ng resibo, maglagay ka dyan, Mary Grace Piatos. Tapos nung i-chinek kung meron ba itong record, birth certificate, death certificate, or marriage contract, wala. Yun palang butas na yun 'Di ba? Ngayon, kung gusto nyong maimbestigahan ang confidential fund ni PBBM, hanapan nyo rin ang butas katulad kay Sara. Kung wala kang makitang butas, and then manahimik ka na lang. Kung makapagbibigay daw ang komite ng karagdagang impormasyon tulad ng pangalan, lugar at petsa na may kaugnayan sa mga magulang nito ay pwede raw nila itong hanapin. Parang bogus yung acknowledgement receipt na lumalabas. Parang ganun ang nangyayari dyan. So siguro magiging next step namin is baka pati yung iba, pa-check na rin namin yung ibang mga names. Ang mga opisyal sa Office of the Vice President, led by no other than Sara Duterte, ay nag-imbento ng mga resibo para madepensahan yung hindi tamang paggamit ng confidential funds. Ngayon, meron na talagang konkretong patunay na hindi ginamit ng tama ang pera ng bayan. Ang sabi noon ng Vice Chairperson ng House Committee on Good Government na si Representative Jefferson Conghun, si Piatos ang may pinakamalaking natanggap na confidential funds. Diyan pa lang Alvin the tourism or Alvin ang tourism.
Yan, hanapan mo ng ganyang butas si Marcos. Ngayon kung makakita ka ng ganyang butas sa confidential fund ni PBBM, paimbestigahan mo. Napakadaming abogado dyan na DDS. Merong mga kongresistang DDS. Meron ding mga senador na DDS. Magtulong-tulong kayong lahat. Tapos, kalkalin ninyo isa-isa. Kung meron mang pananagutan, kung meron mang ebidensya, so ang kahulugan doon is convicted. Kung walang ebidensya, ang kalalabasan doon, acquittal. 'Di ba? So ngayon, kung mahanapan ninyo si PBBM ng ganyang butas, katulad sa mga butas-butas ng problema ni Sara, katulad sa basket ni Sara, and then, observe, investigahan ninyo. Kung wala kayong makitang butas at puro lang kayo kwento, katulad nga niyan, tignan ninyo, pati Brunei, dinadamay niyo pa. Nagpapadala ng langis. Ending, hindi naman totoo kasi fake news. Tapos, meron pa kayo isang fake news. Si Baste, nagpadala ng eroplano. Ending, wala namang eroplanong pinadala si Baste. Tapos, meron na naman kayong fake news ngayon, nakauwi na daw si Digong. Ay, Diyos ko naman. Ito, patunay. Fake news na naman kayo, mga hayop kayo. Ayan, patunay, nasa Davao na daw si Digong. Putang ina, panahon pa ni Kupong-Kupong yan. Nakauwi na daw. Diyos mio marimar. Tapos, meron na naman silang isang fake news. Ito, katulad nito. Buhay pa si Digong. Nilagyan nyo na ng bulak patay. Ayan, bulaklak patay na naman ang sinend ninyo. Putang ina talaga, mga kababayan. Tignan niyo, akala ko patay na si Digong eh. Pagtingin ko, happy birthday pala eh. 'Di ba? At saka, ang kakapal po ng mukha ninyo. Huwag nyong tawaging PRRD. Diyan, lagyan nyo ng F. FPRRD. Former president, hindi siyang president ngayon, mga syunga. Former president ilagay nyo FPRRD. Huwag nyong ilagay dyan ang PRRD lang, hindi na siya presidente, tanga. Isa siyang hukluban na mabubulok sa kulungan, tuwing nakagarapon. Yan, tandaan ninyo mga DDS, ang bububo ninyo, tang-ina nyo. 'Di ba? So yun lang mga kababayan, yung ating reaksyon sa mga oras na ito. Brilyantes ng Hollywood, California, hello po. So yun lang mga kababayan, maraming salamat, mag-ingat kayo palagi, and see you tomorrow. Thank you, God bless, at hindi ko po kayo maisa-isa. Bye-bye po. Salamat po.